Diyos ng Ama, Diyos ng kapangyarihan, Diyos ng ilalang ng langit at lupa. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umaga na inyong pinaglaloosan. Kaya naman, O Diyos, kami po ay narito upang inyong Panginoon ang dapat O Diyos na pag-awit, pagsamba at pasasalamat na pangalan sa iyo, Panginoon. Dapat kayo, O Diyos, sa lahat ng bagay na ito. Kaya naman, Panginoon, kaya ay na gamitin natin ang oras na ito upang sambahin kayo, Panginoon. Oh,
ito, iaalay sa inyo ng inyong anak, Panginoon natin. Dahil kami, O Diyos, inamamahal sa pag-ibig na taglay ninyo, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sa pagpapala ninyo, Panginoon.
siyang bigay ng pagpapala sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na salita. Inahatin ninyo sa ating Panginoon. Salamat ninyo, O Diyos, ng mensahero sa mga sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa ito natin ang pinabalik ang mataas na pagpuli mo sa salamat sa matabis na pangalan mo lamang. Diyos, sa amin na experience. With all your heart and lean not on your own understanding. And all your ways submit to Him and He will make your path straight. Totoo po ba yun? Tama po, no? Lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, ipagpasalos natin yun at lahat ng bagay na yun ay mapapagtagumpayan natin. So, ayan, purihin po ang Diyos. Hindi ko na po papatagalin pa. Dako na tayo sa ating announcement. Ay ang successful activities po na natapos noong nakaraang nagdaang Monday. Ito po ay ginaganap dito sa ating palambahan sa Church ng San Francisco One Gangsin.
Ginanap po ang ating semi-annual church planning for the upcoming months. Kasama po natin yan ng General Council ng Sitio Malabon, Pati Mawan, Victoria, and ang ating main church dito sa San Francisco 1. Schedule of church activities. Every Tuesday po ginaganap ang ating mentoring. Every 6 p.m. to 8 p.m. po yan. Every Wednesday naman po ginaganap ang ating prayer meeting, 7 p.m. to 9 p.m. Every Friday, ginaganap ang ating mentoring, 7 p.m. to 9 p.m. At ang ating Saturday school naman po, ginaganap every 3 p.m. to 5 p.m. Susundan po ito ng ating praise and worship team practice, 7 p.m. to 9 p.m. At every Sunday naman po, tayo ay nagkikita sa ating panabahan na ginaganap every 10 a.m. to 11 to 12 noon. And youth Bible study, 5 p.m. to 8 p.m. Inaanyahan po namin ang bawat isa na magdalo sa gawain ng Panginoon. So all of ages po yan, meron tayo kanya-kanyang activities. Welcome po kayo. And nauna po tayo sa ating September birthday celebrations. So September 3 po, ayan. Sanji Urbeta Flores, September 9. Kuya Arian Martin Salcedo, September 16. Ang ating boutique pastor na si Reverend Hernando Gregorio Salcedo. At kung makikita po natin sila, patiin po natin sila ng happy birthday. At sabay-sabay sinahan. Ayan. And una naman po, pinabati na po namin kayo ng happy birthday. Para po yan sa mag-birthday ngayong September 16. Month of September. So, ayan, nakunin na po tayo sa ating tithes and offering ngayong dito. Pastor Ernest. Okay, tithes and offering po. Inayon ko po worship team.
pag-ibig, Panginoon, sa iyong grasya, at sa iyong awa, Panginoon, na patuloy pong narinisip ng bawat isa sa amin, Panginoon. Even though, Panginoon, alam namin na we are not worthy, Panginoon, of your love, of your grace, and your blessings, Panginoon. Pero Lord, salamat sapagkat binibigay mo to sa amin ng bukas, Panginoon, sa iyong loob, God. Lord, maraming salamat po sa natapos na buwan, Panginoon, ng Agosto, Panginoon, ng puno ng pag-iingat mo, ng provision mo, at ng protection mo, Lord, sa bawat sa amin, Panginoon. Bagaman ang iba sa amin ay nakaranas ng mga problema, ng mga sakit, Panginoon, at kung ano pa po, Panginoon, mga struggles. Ngunit, Lord, salamat dahil sa kabila po nun, nakita po namin yung gabay mo, Panginoon. Nakita po namin kung paano mo po sinagot ng aming mga panalangin, ang aming mga dali sa iyo, Ama. Kaya, Lord, maraming salamat sapagkat tapat ka at hindi ka po nagpumulang sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat din po for this opportunity na andito po ang bawat sa Panginoon na pinipili po namin, O God, at pinatalik po namin sa iyo, Panginoon, ang aming ikapuntan ko, Panginoon. Lord, patuloy po kami turuan na maging tapat sa iyo, Panginoon, na ibalik ang para sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang ikapagtandog na ito, Panginoon, ay mag-aabel, Panginoon, para po mas mapalago pa at masustain, Panginoon, ang iyong mga ministeryo sa Gaxing Church, Panginoon. Muli, Lord, maraming salamat po sa iyo po ang lahat ng pagsamba at pagpuli sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sinasabi nga po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God's love a cheerful giver. Ayan, so, ayan, ang nakaraang linggo po ay nagmensahe si Sister Kay regarding on the tithes and offering. At maliit man yan o malaki, na naayon sa puso mo ay ibigay nyo. Dahil ang Diyos ang magbabalik nyo ng siksik, liglig, at nag-uumapaw. Amen po ba? Amen. Ayan. So, dahil na po tayo sa ating scripture reading ngayong linggo. Tinatawagan ko po si Sister Jada para pangalanan. Kaya tayo po nga tayo tumayo bilang tanda na kailangan sa pagbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. At buksan po natin ang ating mga Biblia, o dito lang po tayo pagbasa sa TV, sa 1:3 verse 1 to 7. Ang salitang pagbasa na lang po tayo. 1:3 verse 1 to 7. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Verse 5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Verse 5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tao ay anak sa laman ay laman, ang pagkakas ng Espiritu ay Espiritu. Verse 7, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayo lahat ay kailangan magpanganak na muli. Kaya piliin ko ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita, ngayon po tayo makapagod. Salamat, Sister Jada. Tayo po ay lalako na sa mensahe ng Panginoon ngayong araw. Tinatawagan ko po ang isa sa ating mga senior pastor. Walang iba po kundi si Reverend Arnelio Gregorio Salcedo. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng Pastor.
Magandang umaga po sa bawat sa atin na narito ngayon. Pero mas na po ngayon. Sumisilip na si Jose Marican. Sabi niya, mahal narinig ako sa inyo. Okay, tuloy po Panginoon na tayo po ay dinadala niya sa buwan ng September. So, para sa akin, napaka-special po ng buwan ng September. Bakit? Kasi po, September 16, noong 1916, ayun, naging unang bunga ko ng pagmamahalan ni Jose at Remedios Salcedo. At tunay nga po na hindi siya tumigil. Sinundan pa the following year, November naman, si Brother Arnold. Aba, nung sumunod na taon, meron naman. Kambal, taon ka na isang taon. Aba, kinambal. Doon nga po na napakabuti ng ating po Panginoon Diyos. At ito ay nais ko pong sabihin sa inyo na ayaw sa gusto ninyo sa loob po ng buwan ng September, linggo, alas 10 hanggang alas 12, ang speaker po ay walang umapang hindi ang inyong ko. Ayan. So, parang hindi kayo masaya. Okay. So, tanong ko, bakit naman yung pastor? Mabawi-bawi na ano na po na mga absent So, and ang pinaka-message po sa likuran ng project na ito ay matungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Naman po, aking pong hinihingo ang bawat isa sa atin na mag-invite po tayo kasi ito na yung pagkakataon na tayo po yung magdaraan ng pagkakataon na marinig naman ng mga mahal namin sa buhay, kumari o pangaring ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Kung kayo po naman ay nangyayari, natatakot, o kaya ay marunong para magbahagi ng Ebanghelyo, talagang pagkakataon para sa atin. At hindi lang yun. Yung kung lahat ng dadalo, pag-aral ng linggo at ito pang mga gawain, meron tayong project. Yung po yung ukay-ukay. Okay? Sa October 12, Sabado po yun, and October 13, linggo po yun, tayo po ay mag-bebenta ng mga second-hand na gamit. Ano po? Para po tayo makaligong, target po natin ay 10,000 pesos para po sa pangangailangang pinansyal na isa nating pastora, si Pastora Lourdes. So, kung lahat po ng mga dadalo ay bibigyan po ng isang coupon, meron po 5 points. Pag nakapag-invite na kayo, magiging 10 points po yun. Na pwede nyo palit
Juan, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 7, na sabi ko, ulitin ko natin, no? May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalan Nicodemo. Sa gabi, kayo nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghan ginagawa ninyo maliban sumasakanya ang Diyos. Tungkol sa Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na muli, ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Paano po may papanganak na muli isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tayo anak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka. Sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na narayan po tayo. Laki ng Diyos, ang yaman sa langit, kami po Panginoon ay lumalapit sa inyo sa bahagi ito ng aming pagsamba sa inyong dakilang kaluwalhatian, ang pagbibigay daan sa inyong salita mula po sa balikan at nawagin ng ilim. Kami po ay nagbubukas hindi lamang ng aking mga tenga, hindi lang ng aming mga utak at pag-iisip, hindi lalo-lalo na ang aming po mga puso at kalooban. Dakilang Diyos, maaaring ito sa amin, kalit na ganitong uri ng mensahe, pero huwag lang po ito maging review, kundi matanong namin. Ito po ba ay naranasan? Dakilang Diyos, hinihingi namin ang pagkilos ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan upang ang inyong salita ay hindi lamang maipangalan, hindi lamang maitanim, kundi higit sa lahat ay mabigyan ng pagkakataon ng maintindihan at matutunan. Kung sa aming pagdalangin, mga Jesus na namin sinasabi na Amen. Okay? So, ito po tayo, yung salita ng born again, ay maaaring pamilya na sa inyo. Narinig ko ito sa radyo, DCAS, sa mga istasyon ng radyo, o kaya ay napapanood sa television at nakikita natin ang mga ilang artista na nagsasabi sila ay born again, o kaya ay nababasa ko sa periodiko, sa libro, magazine, at ating pong na kikita yung po salitang born again. Yan po ay nasa Biblia. Binasabon natin kayo ngayon. Pero ang tanong ay, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang ipanganak ang muli? Ito po yung ating pong okay? Una po, makikita natin, mga kapatid, na meron po tinatawag na kailangan. The necessity of the new birth. Kailangan na maranasan natin ang muling kapanganakan. Kung paano tayo po isinilang. Ako, September 16, 1960, tayo rin. Paano mo nalaman yun? Something pa lang ako doon, nakapanay pa noon. Hindi, siyempre, may ito ng nanay ko. At nung lumaki na ako, okay, nagbayan ako. Hoy! Birth certificate. Alagay, September 16, 1960. Paano mo po kaya yung
makikita po natin na kadahilanan, katulad po nung binasa natin kanina, ay para tayo po ay pagharian ng Diyos. To see the kingdom of God. No? Tingnan natin. Sabi po rito, ay ganito, no? Talatang 5, maliban na ang tayo pananak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya maghaharian ng ano natin ngayon? Pag-usapan mo natin yung paghahari niya. Ano po ba ang mga naghahari sa buhay ng tao? Ang sagot po, simple lang. No? Andyan yung droga, andyan yung alak, andyan yung sugar, no? Andyan yung pagpapatay, pangulo, andyan ang sari-sari mga bisyo at ang tawag natin at sinasabi sa Biblia ay kasalanan. Yun ang naghahari. Bakit? Nasasabi natin naghahari. Kasi yun ang ginagawa nila. Ano po? Ewan po ba? Ano naman po kaya yung paghahari ng Diyos? So, ibig sabihin po, ng paghahari ng Diyos ay sinila. Ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng isang tao. Maaaring nakikita natin yung tao ay mabait, masunuri, no? At iba pang mga tinatawag natin mga magagandang katangian, pero sa loob ng kanyang puso ay nangyari. Sabi ng Biblia, Roma 3:3, ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi po sa Roma 6:23, no, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yun po ang kasalukuyan na nakahari sa mga tao ngayon. Duro. Atin, kayo, sa mga dalan natin mamaya pag-uwi. So, pagka ganun, ano po mangyayari doon, Pastor? Siyempre, dahil ang tao na pinaghaharian ng Diyos ay hindi lang ho yung panlabas, kundi unang-una sa lahat yung kanyang puso at kalooban. Hindi yung mukha lang, kawan lang, kundi una sa lahat yung nasa loob ng kalooban. At ano po yung paghahari po yun? Hindi po siya paghahari na tulad na sa sanlibutan, kundi sa espiritual na paghahari. Ang Diyos hindi naghahari lang sa katawan ng tao, kundi unang-una sa lahat, naghahari siya sa puso ng mga tao. Siya ang kumikilos, siya ang nagtuturo, siya ang sinusunod, siya ang binibigyan ng daan sa buhay ng mga tao. Iyon po ang tinatawag ng paghahari ng Diyos. Okay? So, dahil po, ito ang paghahari ng Diyos sa tao, ang mga tao ay magiging matapat sa Kanya. Okay? At hindi lang po paghahari sa kasalukuyan, kundi maging sa kabilang buhay. Okay? So, in brief lang naman po yun na ating po tinukayan. Okay? Hindi lang po kailangan ang muling kapanganakan upang tayo po ay magharian ng Diyos, kundi kailangan natin kapanganakan dahil sa ating kaligtasan. Tanda natin, kapag hindi po tayo pagharian ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, sino naghahari?
ligtas. Yung saan? Impyerno. Tulad ng sinabi po sa Roma 6:10, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kung hindi kayo panganak, muli, hindi ka pinagkahalian ng Diyos. At hindi ka maliligtas sa tiyak na kapahamakan. Tingnan natin ang pangalawang bagay patungkol sa naging pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo. Pinag-usapan po nila yung muling kapanganakan. At alam niyo po, itong si Nicodemo, sa isang tao, na yung pangalan pa lang, bigati na. Pag sinabi ko kasi Nicodemo, yan ay hako sa dalawang salitang Grego, na yung una, Nikos, ibig sabihin matagumpay. Yung demo ay mga tao. Galing yan, diyan kinuha yung salitang democracy. So, pangalan pa lang, taong matagumpay. Taong matagumpay. Pangalawa, makita natin na siya po isang pariseo. At bilang isang pariseo, siya ho ay isa sa mga nag-aral ng Old Testament. No? Siya ay nag-aral ng Old Testament. Okay? At siya ho ay kabilang sa grupo ng mga religious leaders na mayroong say sa kanilang relihiyong Budaismo. Okay? So, hindi lang yun. Siya rin ay miyembro ng Sanhedrin. Sanhedrin, yun yung salukuyang pinatawag ngayon na konseho. No? So, sino po yung 70 elders na nag-uusap-usap patungkol po sa pagpapatakbo ng templo at maging ng bayan ng Jerusalem. Lungsod ng Jerusalem. Okay? So, at sabi po ng ating Panginoon sa verse 4 and 5, maliban ang isang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Okay? So, pinag-usapan ito kapanganakan. Pero ba ibig sabihin nung salitang tubig, Pastor? Eh, malalaman natin sa susunod na verse na ang sabi ay maliban na ang tayo panganak sa laman, maliban panganak sa Espiritu, ha? So, ang tinutukoy po dito, yung po tinatawag na kapanganakan sa laman. Ayan, labananay namin dito. 1, 2, 3, 4, 5. Lahat pa po kayo, anak. Okay? At sa inyong karanasan, pag malapit pa kayong mga anak, ay sa tuloy na care ninyo, mayroong isang palatandaan na eto na. Ano yung palatandaan nyo? Pag pumutok na ang bigat. Alam po, yung sanggol na nasa loob ng sinapupunan, ayun ay nakahiga sa waterbed. No? Yung waterbed na yun, yung purpose po yun para maging, higaan na. No? Pero kung sa magsilbing higaan, maging budget yun, kapag pumutok na po yun, paano bigan, ibig sabihin po noon, ay meron na ngayong pwesto, may lugar na, may espasyo na ngayon para lalabas yung sanggol pag umirig si nanay. At hindi lang po espasyo, kundi kung magiging po ng tubig na yun, yung dadaanan ng sanggol ay malilinis kung marunman. Okay? So, kaya para sa akin, ang ibig sabihin po ng kapanganakan sa tubig ay yung unang kapanganakan. Ano naman noon, hindi po siya C-section. Ay, hindi C-section po si Pastor. Yung ginibiyak po dyan. Cesarean po yun. Okay? So, noon ay natural. Iri pa! Iri pa! Todo na yan. So, pag lumabas na
bata, yan na. Ipinanganak na saan? Tanggol. At ipinanganak siya ayon sa laman. Okay? Na alam natin, ang ibig sabihin po nun, kaya nabuo yung bata na yun, ay mayroong sperm gland sa kanyang tatay na nakapasok sa egg ng kanyang nanay, kaya naman nagkaroon ng conception. At pagkaroon po ng siyang na buwan ay meron ng baby. So, ito po yung tinatawag natin first birth. Unang kapanganakan. Okay? Na lahat tayo, naranasan natin. Pakitignan niyo ba yung katabi nyo? Baka mamaya mundo lang yan eh. Pakikulog yan ako. No, aba eh, tapos talaga. No, lahat, nakaranas ng unang kapanganakan. Okay? Ako, September 16, 1960. Ilang taon na natin ba? 64 na years. Okay? So, yun po yung unang kapanganakan. Then, ang sabi ni Jesus, kailangan yung panganak na muli. Eh, hindi ko naiintindihan ni Nicodemo yun. Sabi niya, ano? Ganun ang gagawin? Ibig sabihin, ako matanda na ako, hindi muli. Ako, ipapasok ako doon sa nanay ko. Nanay ko matanda na. No? Tapos inuluwan niya ako. Ganun ba? Wow! Sino yung si Nicodemo? Sabi pa rin sa'yo, sa kautusan, pero hindi niya maintindihan yung sinabi ni Jesus na muling ipanganak. Paano siguro ngayong oras na ito? Ganun din tayo. Paano yun? Paano yun? Okay? Paano ang isang tao ay ipapanganak uli? Well, kung ito ay nagtutulungan, may katanungan, hindi ka nag-isa. Si Nicodemo, gano'n, at mga ibang tao na nakarinig, nakabasa ng talatang ito, sila rin nagtataka, paano yun? Kasi nga, ang naranasan pala nila ay ang unang kapanganakan. At yung sinasabi ni Jesus na pangalawang kapanganakan ay hinihingan. So, interesado ba kayo na maintindihan itong muling kapanganakan? Kung interesado po kayo, tuloy po tayo, no? Okay? Ang kapanganakan muli ay may malaking tulong ang salita ng Diyos. At dito po mga kapatid, sa unang Pedro, saan po natin ang ating mga Biblia? Sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 23, ang sabi po ay ganito sa wikang Ingles, no? Since you have been born again, not of perishable seed, but imperishable, through the living and abiding Word of God. Ibig sabihin mga kapatid, sabi ni Pedro, kaya kayo hindi ipinanganak kasi narinig ninyo, nabasa ninyo ang salita ng Diyos. May malaking faktor ang salita ng Diyos para makakakaroon ng huling kapanganakan. At ang salita ito ay hindi ito na pumupupas, hindi po ito nagpupulo, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang isang tao ay nagkakaroon ng bagabag sa kanyang puso. Okay? Na, ano ba yan? Napakailaman naman ako itong pastor na ito. Ano ba yan?
napaparinig. No, ano ba yan? No? Huwag binabananta na naman ako. Ang masasabi ko po, huwag po kayong mag-alin sa akin. Dahil ang binasa ko lang naman ay ang salita ng Diyos. At kung kayong nagagalit, at kung kayo nababagabag ngayong oras na ito, hindi ko po gawa yun. Yun ay gawa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po niyan, usap ka, ngayong oras na ito, hindi nakatabi mo kundi ng salita. It's the Word of God talking to you right now, convicting you of your sins. Kasi noon, patay manisya lang tayo pag gumagawa tayo ng masama. Ini-enjoy natin. Pero ngayon, ito ang salita ng Diyos, nagsasabi na, mali yan, masama yan. Ikaw ay pinaghaharian ng kasalan. Okay? So, kailangan po na marinig ninyo, mabasa ninyo, mapanood ninyo ang salita ng Diyos. Okay? At sa salita ng Diyos ay ating buong magbabasa na si Jesus, ang anak ng Diyos, ayan o, naglinis ng kanyang simbahan. So, tingnan natin, mga kapatid, no? Evidence na tayo po ay hindi ipinagpapalit. Okay? Ako, panganak ako, kita niyo naman ang ebidensya, di ba? Kamukha ko ng nanay ko. Si Odi, brother Odi, kumain ng tatay ko. Oh. Okay? Talaga eh. May ebidensya na ikaw ay anak ni anak ng tatay mo, anak ng nanay mo. At ikaw ay galing sa pamilya niya. Dahil meron kang pag-ugali na nakakakitaan sa pamilya mo. Tama po ba? Sa mga tuwing, kung ikaw po ay nakaranas na ng muling kapanganakan, ano ang ebidensya? May ebidensya. Ano po yun? Ang ebidensya ay mayroon ka na pagbabago. Kung noon, chismosa ka. Okay? Na-born again ka, hindi ka na chismosa. No? Narapis ka na. Pareho doon. Kung noon, ikaw ay sinungaling, nung nakakilala ka, nung na-born again ka, masasabi ka na ng totoo. Kung noon, ikaw ay namumuli, nakakilala ka kay Jesus at na-born again ka, hindi ka na pasimuno. Kaya ano na, pastor? Hindi mag-aawat. Ikaw na yun nag-aawat sa mga nag-aaway-aaway. No? Pag nanakaw ka, hindi ka na magnanakaw. Kung noon ay nagdodroga ka, hindi ka na magiging droga. Pag-ibig ka na. Kung ikaw ay sugarel, hindi mo na kagastusin yung pera mo sa pagsusugal, kundi iipunin mo na. Okay? So, ibig sabihin po mga kapatid, meron pong pagbabago. At ang pagbabago na yan ay dahil sa paghahari ng Diyos sa iyo, pamamagitan ng Espiritu Santo. At kung tayo po ay na ipanganak ng muli sa Espiritu, sino na ang umikilos sa atin? Ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay tulad sa isang halaman, meron pong mga dusa. So, bakit tayo
tayo ng mga bunga ng Espiritu Santo. Ilan ng pagmamahal, pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at walang isang iba. So, ang isang tao na na-born again, ang katibayan ay isang bagong buhay. Eh, sasabihin ko na born again ka. Born again? No? Babaero ka pa. Born again? Siguro pa rin. Lasego pa rin. O kaya ay mamamatay tao pa rin. Rapist pa rin. Anong naging bago sa iyo? No? Bago kapanganakan. Bagong buhay po yun. Okay? So, yun po yung unang ebidensya na tayo po, ikaw po, ay ipinanganak ng ang bunga ng epekto ng Espiritu Santo at bunga ng Espiritu Santo sa atin. Okay? Ngayon, bakit po pwede na makaranas tayo ng kapanganakan ulit? Okay? Tandaan po natin, sabi ni Jesus, ang pinanganak sa laman ay laman. Ngunit ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Sabihin, yung pinanganak sa laman, yung natural birth, ay iba sa pinanganak sa Espiritu. Okay? Iba po. So, paano po nangyari yun? Na ang isang tao ay pwede makaranas ng kapanganakan ulit. Sabi nga ni Nicodemo, meron bang paraan gagawin ng tao tulad ng papasok ulit siya sa sinapupunan ng kanyang ina at iyanak siya ulit ng kanyang ina? No? Eh, sabi ni Jesus, hindi kailangan ipanganak muli. Sabi po, kung salita po kapanganak, ipanganak muli. Sa original po na salita niya sa wikang Grego ay born from above. Yung kapanganakan natin una, born from below. Ngayon, it has to be born from above. Ibig sabihin, ito ay kilos ng Diyos. At para po tayo makaranas ng kapanganakan muli, si Jesus, ang untong na anak ng Diyos, ay nag-alay ng kanyang buhay. Dapat tayo nakapako sa krus. Hello? Pero ang ginawa ni Jesus, inako niya. Hindi lang yung kasalanan ko, hindi na kasalanan ng Jerome, hindi na kasalanan ng mga narito, kundi kasalanan ng buong sangkatauhan. No? Isang kamatayan, isang pag-aalay. Bakit? Umubra yun. Kasi yung alay, na walang iba kundi ang ating Panginoon, ay isang alay na walang bahati, walang karumihan, walang kasalanan. Bagkos ay nalilis at banal. Kaya naman, tinanggap ng Ama ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin. Amen po ba? Ha? Ang muling kapanganakan ay hindi ubra sa gagawin nating diskarte, paraan, kaalaman, at kung ano-ano pa man. Ang baka pwede makuha yan ng authentic, devoted, mga good na pampaalis ng obesity. Or, mga tinatawag na rejuvenating, mga health products. Hindi, mga gamot na yan. Yung mga health na yan, walang epekto yan. Hindi tatalag sa muling kapanganakan, hindi mangyayari yan. Bakit? Pag ang muling kapanganakan, ang pinagpumulan ay langit
patungo sa tao na nalilito sa lupa. Amen? Okay? So, through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, ang sabi nga po sa John, secondly, it's through the love of God. No? Okay? Yung kapanganakan natin muli ay pwede mangyari dahil mahal ka tayo ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Wala, hindi na eh. Parang kayo nangyuwa. Hindi ba nakastakasal natin? Sabihin natin, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Isa na pala ka, tawag kali. Yung, dagdagan natin ng konting pagmamahal. Hindi natin, mahal ako. Mahal ako. Wala pa rin naniniwala sa inyo. Alam ko naman naniniwala. Kasi nga, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya kanyang bugtong na anak. Bilang ano? Alay. Bilang sacrifice. Bilang yung Lamb of God. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Diba? Ganun pala. Ganun naman pala. Okay? Dahil ginawa ng Diyos yung kanyang parte na ano? Siya ay nag-utos sa kanyang natungan na upang ihandog ang kanyang buhay. Para sa atin, meron pong gagawin ng tao. Para maranasan niyo yung kapanganakan muli. Ano po yun? Manang palatandaan. Sabi ko, those who believe in Jesus will not perish but have everlasting life. They will not be condemned. Unlike those who do not believe. Okay? Believe. Maniwala. Okay? Alam nyo, yan yung salita na mahirap paniwala ng tao. Maniniwala lang ako? Yun na? Born again na ako? Sabi ng Biblia ko, maniwala ka. No? Alam nyo po, meron po isang produkto na nabibili mo sa United States. Yung ginagawang pancake, yung harina. Ang sabi ko doon sa instruction, budbud po, ilagay ko po yung harina sa isang baul. Tapos lagyan ng tubig, pagkatapos ay pwede na tubig. Wala kang ibang gagawin. Lagyan nila ng tubig na luto na. Pero ay pancake. Okay? Sabi nung nakaisip ng advertisement ngayon, maraming ibili ng pancake. Ayun, lumipas yung buwan, walang bibili na pancake. Basta sila, bakit gano'n? Bakit gano'n? Wala na masyado silang gagawin na yung tubig tapos lulutuin na. Meron silang pancake. Wala pa rin gano'n kadating bumibili. Magtututo natin. Gumawa sila ngayon ng survey. No? Okay. Lumabas sa survey na sa sobrang dali ng paggawa ng pancake ay kailangan naniwala. Konti na. Mas marami yung hindi naniwala
Pahirapan natin sila ng konti. Pahirapan natin ng konti. Merong paraan. Ang gawin natin yung itlog doon sa harina. So, ang gagawin ngayon ng tao, lalagyan niya ng itlog, 2 piraso, yung harina sa hahaluin. Aba, nung kanilang in-advertise na yung pancake na pag inaluan ng 2 itlog ay makakaroon ka ng isang masarap na pancake. Maraming bumili. Kasi, ang tao pala, pag sobrang dali, marami hindi na umiwala. Sabi na, ano yan? Bawa. Pero pag ito kahirap sila, mas umiwala sila. Kaya, gano'n ang tao. Sabi natin, kailangan mga nakamuli. Parang ang hirap nun. Hindi. Simple lang. Ang gagawin mo para yung mga nakamuli, maniwala ka sa Diyos. Ang dali naman yan. Ang dali para hindi nakapaniwala. Gusto ko yung mahirap, yung meron kong iaambag. Yung magbibigay ko sa pamilya, papagawa ko ng pamilya, papakain ko sa mga mahirap, yung tinatawag na good works. Ano po? Ang good works natin, hindi pwedeng makabili ng ating pagiging born-again. Kasi kulang pa yan. Kulang pa yan. Ang pwede na makabili ng ating born-again status ay walang iba kundi ang pero ng Diyos na wala kasalanan pero nag-abis na kasalanan ng sanlibutan. Sino po siya? Jesus. Maniwala kay Jesus. Sabi nga po, no? Whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Maniwala. At ikaw ay ipapanganak na muli. Nakinoon ang naghahari sa iyo ay kasalanan at masama. Ngayon, ang maghahari sa iyo ay ang Diyos. Maniwala ka na. Ay, ang dali naman yan. No? So, sobrang dali, hindi ko kaya. Kaya meron pa akong nag-drive. Wala kang may lagan dyan. Pag ginagdagan mo yan, no? Para sinabi ko sa Diyos na kulang ang ginawa ni Jesus Christ, kailangan dagdagan mo naman. Ganun ka naman. Hindi sapat ang ginawa niya. Kailangan meron pa akong gawin. Ang gumawa ko ng sabihin, Diyos, sorry, hindi mo kaya. Hindi mahirap. Para ako ay maligtas. Mag-born. At dahil doon, mga tao, mas pipiliin pa nila, hindi ang paghahari ng Diyos, kundi ang paghahari ng sa sabi nga ng isang co-teacher ng Elder Lenny, no? Gusto ko, pupunta sa impyerno. Pag hindi ka naniwala kay Jesus, sabi ko naman okay na. Doon sa impyerno, mamimili ko si Hitler. Ang bandog na. Tapos Marilyn Monroe. Yung iba mga artista. Saka, pagka doon sa hell, mabay puputi-puti ka. May apoy yun Kala nila, gano'n na kasaya sa impyerno. Ito lang. Ito nga na ako na doon. Ay nagsisisi. Pero, huli na. Para sa atin ngayon, hindi pa huli. Ang gagawin natin, magwala kay Jesus. So, nakita po natin yung necessity, kailangan na born again. Nakita po natin yung nature, kalikasan ng pagiging born again. No?
It is by the Spirit, and the evidence of the new birth, yung bunga pagiging born again, basis and rejection. Naroon ito, pagdadahan sa ginawa ng Diyos para maging libre ang ating kaligtasan. Sabi ng tao ay ayaw ko yan, sobrang gusto kayo mag-therapy. Mga kapatid, hindi pa ho dito natatapos yung mensahe ng Panginoon. Meron pa ho ito continuation sa susunod na ito. Kung ikaw itong sinisip na kailangan ma-born again ang mga kapatid mo, ang mga anak mo, ang mga apo mo, ang mga pamangkin mo, na hamon kita. Next Sunday, dalhin mo sila rin at makinig sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen po ba? Bakit kayo naniniwala? Parang dali naman yan. Ayaw mo sila? Subukan mo. Subukan mo. Sigurado ko ngayon. Ayaw mo sila. Okay? Lahat na ng mga gimmick gawin mo. Baka sa susunod na linggo ay ayaw nila. Bakit? Pero kung po kayo malungkot dahil magulaho mamaya hanggang sa Sabado, i-post nyo po sa ating Boxing Prayer Meeting group chat yung pangalan ng inyong mga anak sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak. I-pray po natin sila upang sila ay makaranas na muli ipaghanap. Makaranas ng bagong buhay. Tayo po'y manalangin. Kapilang Diyos, aming Ama sa langit, ngayon po oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sapagkat sa inyong kabutihan minsan sa buhay namin dumating ang inyong biyaya na inyong binuksan ang aming mga mata sa katotohanan. Binuksan ang aming mga tenga sa inyong salita. Binuksan ang aming mga puso upang kami ay magsisi sa aming mga kasalanan at kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Panginoon, matagal na panahon na kami ay lumayo sa inyo. Matagal na panahon na pinagtaguan ka namin. Matagal na panahon na binaniwala namin kayo. Matagal na panahon na kami ay nabuhay sa kaharian ng masama at nakasalanan. Pero hindi kayo pumayag na kami ay nanatili sa inyo. Gumawa kayo ng inyong mga kaparaan. Hinipo niyo po ang aming mga puso. Ang biyaya ninyo ay pinag-akaw niyo po sa aming mga puso. Sa hindi natin maintindihan. In short, Lord Jesus, kinorder niyo kami. Dumating sa aming buhay na wala na aming magagawa. Kung kami magpapatuloy sa aming pong buhay, alam namin na kami mapapahamak. At mula sa sitwasyon yun, ginawaran ka namin Panginoon Jesus. Humingi kami ng saklolo sa inyo, Panginoon.
Nagpakaawa kami na kami ay inyong patawarin. Linisin sa aming mga kaunihan. Hindi kayo nagpatupit-tupit, Panginoon. Binigyan niyo ang aming mga paghihilan sa ako. Pinaranas ko sa aming Panginoon na kami na pinaghaharian ng kasalanan kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa inyong anak ay nagkaroon ng kapakalaman ng muli. Nagkaroon ng bagong buhay. Nagkaroon ng direksyon ng aming mga buhay. Nagkaroon ng layunin ng aming mga buhay. Nagkaroon kami, Panginoon, ng kabuluhan. Naintindihan namin ang aming mga sarili na kami ay nilikha ninyo, minahal ninyo, pinuleksyonan ninyo, pinigano ninyo, at ginawag ninyo na maging anak ninyo. Yan naman po, Panginoon, mula sa naging karanasan na iyon, kami, Panginoon Diyos, ay lumutulog sa inyo na sa mga susunod na linggo ay maanayahan namin ang aming mga mahal sa buhay. Maanayahan namin ang aming mga kaibigan, mga katrabaho, ang aming bahay namin, na sila rin ay makarinig ng Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Sila rin ay makaranas ng aming maranasan ang muling ipanganak. Hindi na tungkulan sa pamilya namin dito sa lupa, ngunit sa pangalawa sa pamilya namin ng Diyos. Kaya po, Panginoon, kami po ay lumulungsik na ito pong 1 September ay magkaroon ng mga pag-aani ng kaluluwa. Naniniwala ko, Diyos, hindi ito magagawa sa sarili ng ating Panginoon. Ang kaya ng natin gawin ay madala sila rito at kanilang salita ay mag-usap sa kanila ang Espiritu ay bumili sa kanilang mga buhay at sila ay makaranas din ng naranasan namin ang bagong kapaganakan. Panginoon, o Diyos, ang aming pong dalangin sa pangalan ng inyong butungan ng Kristo Jesus, ang lahat ay magsasabi namin. Amen. Harapan po natin ang Panginoon. Next Sundays, mga kapatid, mag-invite po tayo ng mga tao patigas ang puso. Wala ho. Sabi na, wala matigas na tinapay sa mainit niya kape. Wala rin matigas ng puso sa mainit na pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen. Tayo po hindala ko na sa ating pong banal na hapunan. Thank you po, Pastor Nel. So, tayo po ay natapon na sa ating banal na hapunan. Pero, alam ko po kanina, bago po na tayo dumaman, habang tayo po yan at umaawit sa Panginoon, nakapikit ang aking mata, hindi ko malaman na parang may nagsasalita sa akin. At sabi niya, kamusta ang asawa mo? At sinabi ko naman siya na okay lang siya. Sabi, huwag ko siyang ibigay sa lanas. May tinanong ulit, kamusta ang mga anak mo? Okay
mo silang, huli na naman ang salita, huwag mo silang ibigay sa Satanas. And I know it's the Lord na nagsasalita, and tinanong ko, Lord, bakit? Medyo hindi ko po maintindihan. Ang akala ko ay mayroong gustong sabihin ng Panginoon o gusto ipasabi sa aking mga asawa, sa aking asawa at anak. Not until na marinig ko ang message ng Panginoon ngayong umagang ay naging klaro ang lahat. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nangangamusta sa atin na, kamusta ang inyong mga sambahayan? Meaning that our Lord Jesus Christ ay binibigyan tayo ng pasanin na dalhin ang ating mga sambahayan. So, gaya ko na sinabi kanina ng ating senior pastor, it is our duty na papayag ba tayo na tayo lang ang ligtas. Isama po natin ang ating mga mahal sa buhay. Yun ang bilin ng Lord, huwag mo silang ibigay kay Satanas. Okay po? Tayo ay tumako sa ating ganang na hapunan. Sabi po rito, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ang tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan dahil sa kanyang sarili. Atin po siya sa atin ang ating mga sarili bilang sa Panginoon. Kung meron po tayo mga bagay na nagawa na hindi po natin nahihingi ng tao sa Panginoon, bago po tayo mag-partake ng banal na hapunan. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos at dakila sa lahat, nagpapasalamat kami, Lord, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Panginoon, kami ay lumalapit sa inyong harapan at nagpapakababa, Lord, sa inyong banal na tuwang. Aming inilalapit sa inyong Panginoon ang aming mga puso at hinihingi ng paglilinis, kapatawaran, ang mga bagay na aming nagawa, Panginoon Diyos, na hindi nagbigay ng kaluguran sa inyong banal na pangalan. Panginoon Jesus, linisin niyo po kami sa mga bagay ninyo. Let your holy blood wash us over from these transgressions. Maraming salamat niya po, Panginoon. Tanging kayo lamang ang siyang makakagawa nito sapagkat sa inyo lang po kami nagkasama. Maraming salamat po sa pang-aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po si Brother BJ and Brother LJ. Brother BJ po upang ipanalangin sa atin ang tinapay at si Brother LJ naman upang ipanalangin sa atin ang katas ng bukas. So tayo po ay muling magkasa sa panalangin. Dakilang Diyos sa ating mga Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito na nagkaroon, Panginoon, ng pagkakaisa ng mga anak upang muligain mo, Diyos, at alalahanin, Panginoon, ang pag-ibig mo sa ating binigay at ininalay sa amin, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa tinapay, Panginoon, na sa ating harapan. Panginoon, paskosan mo po ito at naway, Panginoon, magamit namin ito, Panginoon, sa pag-alaala, Panginoon, sa iyong dakilang gawa sa aming buhay. Panginoon, salamat o Diyos sa tinapay na ito na nagsisignify, Panginoon, ng inyong katawan na pinihirapan, inyong katawan, Panginoon, na nagpusa at pinarusahan o Diyos, ang inyong katawan na namatay para sa amin at ang inyong katawan o Diyos na nabuhay dito para sa amin. Yan mga o Diyos, kami po ay papasalamat sa nag-iisang pag-ibig, Panginoon, na nakagawa ng taan na sa gano'n ng mga hindi karapat-dapat o Dos na inyong karapat-dapat sa inyong harapan. Maraming salamat o Diyos muli sa pag-ibig na ito habang buhay ko namin ito alalahan ko. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Pinabuhay ko po natin sa tawag sa ating kapalat sa aming mga buhay, sa mga blessings, Lord. Ngayon po, pinagkalaw po sa amin, Lord, sa
ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y magkagulo, ang Panginoong Jesus ay lumambot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapira sa Diyos at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa amin." Matapos maghapunan, lumambot siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbalik." Tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa dakilang bagay na inyong ginawa. Ang pagbayubay ng inyong katawan sa krus at pagdanak ng dugo ay nangangahulugan ng kaligtasan ay lumagana sa sangkatauhan at kayo ay nagtagumpay. Panginoon, patawarin mo kami kung hindi namin naibabahagi ang inyong salita sa aming mga mahal sa buhay. Patawarin niyo din kami, Panginoon, kung madali namin sinusukuan ang aming mga mahal sa buhay. Tiyak na isang bagay, Panginoong Diyos, ang ipinapagawa niyo sa amin. At ito ay huwag sukuan ang aming mga mahal sa buhay, pagkus ito ay aming pilitin na madala sa inyong harapan. Upang pagdating ng inyong mga paghuhukom, ng inyong pagbabalik, ay hindi nila masabi na hindi namin narinig ang mabuting balita tungkol kay Jesus nung kami ay nasa lupa. Lord, maraming salamat sa biyaya na ito at sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, announcement po, bago po tayo mag-closing prayer, mamaya po, alauna yung ating youth gathering and awarding sa CNSBC Sports Fest. Okay po? So, tayo na tumayin lahat para po sa ating closing prayer. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa lingkod na ginamit mo upang kami ay paalalahanan at pangaralan, Panginoon, patungkol sa iyong paghahari at patungkol sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At ito, Panginoon, ay hindi namin sisimulan sa malayo. Bagkus ito ay aming sisimulan sa aming mga mahal sa buhay. Sa mga tao na inilagay mo sa aming paligid, sa mga tao na patuloy mong ginagamit upang kami maging malakas. Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag maagaw ng kaaway ang aming mga mahal sa buhay. Kung sila man ay nakikita namin ang tila ba ay wala ng pag-asa sa buhay, kung sila man ay nakikita namin ang tila ba ay pinapabayaan na ang kanilang mga spiritual na kakalagayan, Panginoon, tulungan niyo po kami na sila ay aming ma-encourage at madala, Panginoon, sa inyong harapan. At kayo din ay matamasa ang buhay na walang hanggan na inireregalo niyo sa bawat taong nagsusuko at nananampalataya sa iyo, Jesus. Panginoon, may your Holy Spirit guide us. Protect us, O Lord, habang ginagawa namin, Panginoon, ang iyong mga utos. Lord, sa susunod na linggo, ay tulungan niyo kami na ma-equate, Lord, ang aming mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na ang aming mga